So sa pamamagitan ng video ito ay maiintindihan nyo guys paano siya nagkakaroon ng speed, paano ba kinokonek yung thermal fuse, at paano nangyayari na meron siyang outer at saka inner na winding. Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. So in addition lang po ito para sa mga baguhan po, sa mga nagre-repair po ng electric fan, yung mga nag-aaral pa lang kung paano mag-wiring ng electric fan. So gagawa tayo ng parang single line diagram nitong winding niya. Actually hindi ako makagawa ng video tungkol sa pag-rewind guys, dahil wala po akong yung counter machine, yung pang rewind. So nahirapan tayo kasi kapag susubukan pa natin mag-rewind ng ganito, dahil wala po tayong rewinding machine, so mahirapan tayo, matatagalan tayo. So share ko lang para sa mga baguhan po kung paano ba kinokonek yung winding ng electric fan. So sa pamamagitan ng video ito ay maiintindihan nyo guys paano siya nagkakaroon ng speed, paano ba kinokonek yung thermal fuse, at paano nangyayari na meron siyang outer at saka inner na winding. So para maintindihan nyo lalo, sundan nyo yung video na ito, dahil papakita ko sa inyo yung parang single line diagram na lang para mas lalo nyong maintindihan. Okay, so sa electric fan winding guys, meron siyang tinatawag na main winding o yung running winding, at meron ding starting winding. So halimbawa, gagawa tayo dito ng single line diagram ng main winding natin o yung starting winding. Okay, so yung sa winding guys, may dalawang pole lang yan, South Pole at saka North Pole. So sa winding, ang ginagawa dyan para magkakaroon ng dalawang pole ay pinagbaliktad lang yung ikot ng winding. So kung merong clockwise, halimbawa ito yung first pole natin, clockwise siya. So ang susunod dyan ay counterclockwise. Okay? So kung pansinin natin yung electric fan guys, ayan, 4 na pole lang ito. So kung ito yung clockwise, ang kasunod niyan counterclockwise, and then clockwise, and then counterclockwise. So ganun lang yan pabalik-balik. So ito yung ating running winding. So ito yung ating counterclockwise. Yan, and then meron din tayong clockwise ulit. Okay? And then counterclockwise ulit. Okay. So, meron na tayong running winding. Ito yung running natin. Running winding. Okay? So, sa running winding guys, usually nasa 750, 800, 900 turns yung turns ng winding niya. Okay? So, halimbawa, meron tayo ditong 750 turns. Okay? Yan. So, ganun din yung sa inner na winding. So, dapat 750 turns din yan. So, kung yung outer ay 750 turns, yung sa inner na winding o yung starting winding ay 750 turns din yan. Pero take note, pakikita nyo dito saan kinukuha yung speed. Okay? So, yung speed guys ay sinasama lang yan dito sa pag-ikot sa starting winding. Okay? So, gagawa muna tayo ng 4 na parang ganito para sa speed 1, speed 2 at saka speed 3. Okay, so gagawa muna tayo ng 4. Okay, so ito na siya guys. So hindi pala 4, 3 pala. Okay, so take note na yung running winding natin, meron tayong 750 turns. So kung itong slots dito, yung tinatawag na slots, yung pinapasukan ng winding, yun lang ang kaya niya is 750 turns. So depende kasi yan sa size ng wire. So usually ginagamit ng mga gumagawa ng winding ng electric fan, nasa 34, number 34 EWG yung number nung magnetic wire.
So kung yun ang kasya dito sa slots, hindi naman pwedeng tataas pa yung starting winding at speed winding natin sa 750 turns. So ganito ang nangyari guys. So kung 750 turns itong running winding, dapat 750 turns lang din yung total nito. So sa bawat pole. So pag 750 turns to, dapat ito ay meron lamang na 50 turns. And then itong isa merong 150 turns. Okay? 150 turns. And then itong isa merong 550 turns. Okay? So itong 50 turns at saka 150 turns, ito yung kanyang speed winding. Okay? Sinasama lang siya dito sa starting winding. So itong 550 turns, ito yung ating starting winding. Okay, so ito yung ating starting winding. So sinasama lang sa pag-wound dun sa sa winding ng starting winding ang speed winding natin. Itong 50 turns at saka 150 turns. Ibig sabihin yan dito sa inner na winding, tatlong wire po yung tumatawid bawat pole. Okay, so hindi lang natin makita masyado. Ayan, kung pansinin natin. Ayan, so kung pansinin nyo, yung wire na tumatawid sa kabilang pole. Tatlo yan guys, itong tatlo. So pinagsama lang yan, and then dito yan nagko-connect kapag mayroon na siyang out sa end at yung sa beginning. So ang nangyayari dyan guys is ganito. Yung beginning, ayan ito siya, ay kinokonek yan dito sa beginning din ng 50 turns. Okay, so sana masundan nyo ito. And then yung end, yung isang end, dito nakakonek sa end ng running winding ang thermal fuse. Okay, so parang gano'n na lang. So dito nakakonek yung thermal fuse. Kasi madalas na tinatanong talaga guys sa lahat ng mga video ko tungkol sa electric fan, kung saan ba daw nakakonek yung thermal fuse. Dahil paulit-ulit nating sinasabi na napakalaga ang thermal fuse. So dito makikita nyo na dito nakakonek yung thermal fuse. Okay? And then itong out ng thermal fuse, dito kinokonek yung, so medyo nahirapan tayo sa space guys. Dito kinokonek yung isang wire ng kapasitor. Okay? At meron din itong out para sa supply. Okay? So dito na lang siguro natin ilagay. Nahihirapan tayo eh. Ayan, out sa supply ito guys. Ayan, ito siya. So patungong 220 volts na ito. So kung susundan nyo, dumaan siya ng thermal fuse at saka yung isang connection ay meron siyang capacitor na kinokonek naman yan sa out ng starting winding. So ito yung ating starting winding, 550 turns. Yung out nyan ay nakakonek sa capacitor. Okay? So sana po ay nasundan nyo ito. And then dahil dito po nakakonek yung linya natin, kung pansinin natin nakaseries lang yan lahat. So pag nakaseries siya dito, ayan, ito yung speed tree natin o high speed. Kaya sinasabi ko sa mga nakaraang video ko na mas mababa yung resistance ng speed number 3 dahil ito lang po, resistance lang po dito mula dito sa common wire na nakakonek dito sa thermal fuse at saka sa yung wire ng capacitor. Ito lang yung makukuha nating reading kapag sa speed number 3 yung hinahanap natin. So mas mababa talaga yung resistance ng speed number 3 dahil ito lang yung nakukuha natin. Okay, so nakakonek na tayo dito. And then nakaseries na naman yan, itong beginning, yung out nya sa 50 turns ay nakakonek yan dito sa yan, beginning ng 150 turns. Okay, so sana po ay nasundan nyo ito. So ito yung speed number 2 natin. Ayan, so series lang naman to eh. Yan, from beginning to out, connect naman sa beginning ng 150 turns. So yung out ng 150 turns ay nakakonek yan dito sa
Yan. Starting winding. So hindi po talaga pwede na hindi nakakonek yung running winding at saka yung sa starting winding. Okay, so sana po ay nasundan nyo ito. So yung starting winding, yung out ng starting winding ay kinokonek natin dito sa capacitor. At yung isang side ng capacitor ay nakakupol yan sa common na wire, yung supply natin. At bago siya pumasok dito sa winding, dumaan muna siya ng thermal fuse. So ito ay thermal fuse. Yan. So thermal fuse. So kung tatanungin nyo kung ano yung common na value ng thermal fuse, usually nasa 115 degrees to 120 yung 2 amperes. Yan. So kadalasan talaga ito 115 at saka 2 amperes yung value ng thermal fuse natin. Okay, so ulitin lang natin. Ayan, so yung linya natin ay nakakonek dito sa thermal fuse at yung isang wire nakakonek pa tong capacitor. So ang capacitor guys, usually 1.5 talaga yan. 1.5 UF, 450 watt. Okay, so yun ang kadalasang value. So depende pa rin sa wattage ng electric fan. So may gumagamit ng 2 UF, 2.5, so medyo malaki na electric fan yun. Pero sa mga nakasanayan lang ng mga desk fan, stand fan, so usually gumagamit talaga sila ng 1.5 UF. So from this point ng capacitor, so bago pumasok sa winding, dumaan ng thermal fuse, which is ito yung value niya, 115 degrees Celsius 2 amperes or 120 2 amperes, and then pumasok siya dito. So yung beginning, so ito yung nagiging beginning guys, pero yung out dito pumasok yung linya. So yung beginning ay kinokonek natin dito yung speed number 3, and then nakaseries lang yan sa 50 turns. Kinokonek naman natin dito sa beginning ng 150 turns, naging speed number 2 siya. And then yung out naman ng 150 turns or yung end ng 150 turns, kinokonek natin siya dito sa beginning ng starting winding. So ito yung magiging speed 1 natin. Now take note guys, sinasabi ko sa nakaraang video ko na mas mataas yung resistance ng speed number 1. So dito pa lang, ito yung proof guys. So mula dito sa wire ng speed number 1, kung pansinin nyo, ayan gaano kahaba yung winding na dinaanan bago dito sa common na wire. Dito tayo nagte-tester from this point to this one, speed number 1, or dito. So pansinin nyo gaano kahaba yung dinaanan niya. So mas mataas talaga yung resistance ng speed number 1 kumpara sa speed number 3. Now sa nagsasabi naman na bakit daw mataas yung ohms reading ng running winding kumpara sa starting winding, kasi magkaiba kasi ito sa mga malalaking motor. Yung electric fan ay halos same size lang yung ginagamit na wire. So ang resistance niya ay nagbabase lang kung gaano kahaba yung winding. Whereas sa mga malalaking motor, gumagamit yun ng mas maliit na wire sa starting winding at mas malaki yung wire ng running winding. So kung malaki yung wire, mas mababa yung resistance reading kumpara sa maliit na wire. Okay, so sana po ay na-gets nyo guys. So kung i-tester natin yung running winding mula dito sa common, ayan ito siya. So ang makukuha nating reading mula dito, ito nakaseries lahat to hanggang dito, ito yung running winding hanggang speed number 1. So isipin nyo guys kung gaano kataas yung resistance, gaano kahaba yung kinuha na natin ng resistance reading kumpara dito sa starting winding na ito lang 550 turns patungo dito sa capacitor. So ito lang yung resistance ng starting winding. So ibig sabihin yan, mas bababa talaga yung resistance ng starting winding kumpara sa running winding. Kaya sinasabi ko guys na kung nagkakamali tayo sa pagkabit nitong supply, ayan, take note, dito sa capacitor. Okay, so meron tayong sample na capacitor dito. Okay, ito siya. Kung nagkakamali tayo sa pagkabit ng supply dito, halimbawa, ito yung nakakonect dito sa mula sa common at saka ito. Na kung magkakamali tayo sa pag-connect at mai-connect natin yung isang linya dito, banda dito sa
isang wire ng kapasitor at hindi dito sa common. So ito yung masusuplayan natin. Ayan. So ito yung connection natin para sa linya natin. Ayan. So ito na yung patungo ng 220 volts AC. So kung ito yung masuplayan natin at saka magsusupply din ito pag select natin ng speed, so hindi siya dumaan dito sa running winding, which is mataas yung winding. So posibilidad na masunog itong starting winding guys, dahil iinit kagad ito. And then may chances din na kapag nagkamali tayo ng connection ay magre-reverse yung connection. So siguro kung napanood nyo yung mga iba kong videos, sinubukan natin kinonect yung supply dito sa starting winding. So ang nangyari is nag-reverse yung ikot ng motor, at saka kung mapansin nyo, umikot man siya pero pangit yung tunog. So yun lang ang signs na mali yung tapping nyo. Kasi kapag tama yung tapping nyo, parang walang humming talaga, parang smooth yung ikot nya. Pero kung mali yung tapping nyo, nagkabaliktad yung tapping nyo, iba yung tunog nya, parang nagbabibrate yung motor, naghaham siya, pero umiikot naman siya. So yun lang ang palang tandaan kapag mali yung tapping nyo. So kung tama yung tapping nyo, clockwise talaga yung ikot nya, and then smooth yung tunog ng motor sa andar nya. Okay, so sana po ay meron kayong natutunan dito kahit papaano. Para lang po ito sa mga baguhan na gustong matuto sa pag-wiring ng electric fan. At kung bago pa lang kayo sa akin channel guys, ngayon lang kayo nakabisita, so pwede nyo i-click yung subscribe button, and then i-select nyo yung bell at piliin yung all para sa lahat ng mga bago kong videos, i-notify kayo ni YouTube kung mag-upload ako. Maraming salamat po sa inyong panonood.